Alam mo ba na may partikular na oras sa isang araw na delikado pala para sa mga matatanda ang maligo? Isang simpleng shower lang, pero pwedeng magdulot ng kapahamakan o kamatayan. Kilala si Stanley Peterson bilang isang aktibong lolo, 75 years old, pero parang hindi tumatanda. Nag-ehersisyo pa siya araw-araw, may regular na check-up at kayang-kaya pa ang sarili sa bahay. Wala sa hitsura niya ang may problema. Kaya laking gulat ng anak niyang si Jennifer nang matagpuan siyang walang malay sa sahig ng banyo isang umaga. Walang bakas ng aksidente o pagdududa, walang babala. Pero ang sanhi ng insidente niya, nakagugulat. Ayon sa mga eksperto, si Stanley ay naligo sa pinakamapanganib na oras para sa mga seniors. Isang simpleng bagay na ginagawa araw-araw ng marami, pero posibleng ikapahamak na kapag lagpas 70 ka na. At ang masakit, wala ni isa sa pamilya niya ang nakakaalam na may delikado palang oras sa paliligo. Akala nila, basta may handrails at non-slip mats, ligtas na ang lahat. Pero hindi nila alam, ang tunay na panganib ay nagsisimula sa loob ng katawan. Sa timing, sa blood pressure, sa temperature regulation. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay lagpas 70, kailangan ninyong marinig ang impormasyon na ibabahagi ko ngayon. Dahil baka akala mong simpleng paliligo lang, pero sa maling oras, maaari itong maging dahilan ng trahedya. Huwag mo itong skip. Sa susunod na mga minuto, ilalahad ko ang 7 dahilan kung bakit ang shower ay hindi lang basta routine. Ito ay issue ng buhay at kamatayan. Number 1, ang pinakamapanganib na oras sa pagligo. Kapag gising na ang karamihan, tulog pa ang katawan mo, lalo na kung ikay lagpas 70. At dito nagsisimula ang hindi alam ng marami. Ang pinakamapanganib na oras para maligo sa mga seniors ay sa pagitan ng 4 a.m. hanggang 8 a.m. Ayon sa medical research, tumataas ng 80% ang posibilidad ng aksidente o medical emergency sa mga matatandang naliligo sa ganitong oras. Pero bakit delikado? Ang katawan natin ay may tinatawag na circadian rhythm o natural na cycle ng katawan sa loob ng 24 oras. Sa madaling araw habang patuloy ang paggising natin may biglaan ding pagbabago sa loob ng katawan. Dito pumapasok ang tinatawag ng mga doktor na morning surge. Ayon sa mga eksperto mula sa Harvard Medical School, ang blood pressure ay natural na bumababa habang natutulog tayo. Ngunit pagsapit ng madaling araw, bandang 4 a.m. hanggang 8 a.m. biglaan naman itong tumataas. Para sa mga batang katawan, kayang-kaya itong i-handle. Pero sa edad 70 pataas, bumabagal na ang kakayahan ng katawan na mag-adjust. Ang resulta, mataas ang panganib ng pagkahilo, pagkadulas at cardiac events, lalo na kapag sinabayan mo pa ng mainit na tubig sa shower at biglang pagtayo. Isang matinding halimbawa nito ay ang nangyari kay Doris Williams, isang 72 years old na retired teacher mula sa Maynila. Araw-araw siyang gumigising ng alas 6 ng umaga para mag-shower. Isang umaga habang nagsasabon, bigla na lang siyang nahilo at bumagsak sa sahig ng banyo. Fractured ang balakang niya at ilang linggo siyang naospital. Sa una, akala nila simpleng aksidente lang. Pero nang ipaliwanag ng kanyang doktor, malinaw ang dahilan, ang oras ng kanyang paliligo. Sa ganitong oras, ang katawan ay hindi pa handa para sa biglaang init, paggalaw at pagbabago sa presyo ng dugo. Kaya kahit sa tingin mo ay okay lang, ang loob ng katawan mo ay nasa critical na estado. At hindi lang si Doris ang may ganitong kwento, marami pang senior citizens ang hindi nakakaalam ng panganib ng maling timing sa shower. Kaya ngayon pa lang, gumawa ka na ng simpleng pagbabago na pwedeng magligtas ng buhay. Action step: baguhin ang oras ng paliligo. Ugaliing maligo sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 12 p.m. Sa ganitong oras, mas alerto na ang utak mo, mas stable ang blood pressure, at mas handa na ang katawan mong tumanggap ng physical activity. Maglagay ng reminder, isulat sa sticky note ang 10 a.m. shower ay safe shower at idikit sa salamin ng banyo. Ipaalala rin ito sa mga mahal mo sa buhay. Baka sila rin ay naliligo sa mapanganib na oras nang hindi nila alam. Tandaan, minsan hindi malaking operasyon ang kailangan para mailigtas ang buhay. Minsan isang simpleng pagbabago lang sa oras ng paliligo. Sapat na para maiwasan ang aksidente. Number 2, problema sa pag-regulate ng init.
Habang tumatanda tayo, may mga bagay sa katawan na hindi natin agad napapansin na humihina. Isa na rito ang kakayahan ng katawan na mag-regulate ng init o temperatura. Kung dati ay kaya mong tiisin ang mainit na tubig sa shower kahit bagong gising, ngayon kapag lagpas 70 ka na, pwede na itong maging banta sa buhay mo. Ayon sa pag-aaral ng American Journal of Geriatric Medicine, natural na bumabagal ang thermoregulation ng katawan habang tayo ay tumatanda. Ibig sabihin, mas mahirap para sa katawan ng matatanda na i-adjust ang sarili sa biglaang pagbabago ng temperatura, lalo na mula sa malamig na katawan papunta sa biglang init ng shower. Mas lumalala pa ito kung naliligo ka sa madaling araw, kung kailan ang core body temperature ay nasa pinakamababa. Ibig sabihin malamig pa ang loob ng katawan mo habang nagsisimula kang maligo. Kapag bumagsak ang init ng shower sa katawan mo na hindi pa handang mag-adjust, bigla ang taas ng heart rate at blood pressure ang posibleng mangyari. Ito ang tinatawag na cardiovascular strain. At para sa mga matatanda, ito ay hindi biro. Pwede itong magdulot ng hirap sa paghinga, pagkahilo o atake sa puso. Isa sa mga matinding kaso ay si Albert Reynolds, isang 83 years old na retiradong accountant. Araw-araw siyang naliligo ng maaga gamit ang mainit na tubig, iniisip na nakaka-relax ito sa katawan. Pero isang umaga, habang naliligo, bigla na lang siyang nakaramdam ng mabilis na tibok ng puso at pagkahilo. Kinailangan siyang dalhin sa ospital at doon ipinaliwanag ng cardiologist niya na ang biglaang init ng tubig kasabay ng natural na mababang body temperature sa umaga ang nag-trigger ng isang near-fatal cardiac arrhythmia. Sabi nga ni Dr. Amanda Chen, isang eksperto sa geriatric thermophysiology, habang tumatanda ang katawan, mas bumabagal ito sa pag-adapt sa temperature changes. Ang biglaang init mula sa shower ay isang shock na hindi na kayang sabayan ng katawan ng mga seniors. Kaya anong dapat mong gawin ngayon pa lang? Action plan para iwas pinsala. Una, gamitin ang lukewarm water lang sa shower. Nasa pagitan ng 95 Fahrenheit hanggang 100 Fahrenheit. Hindi kailangang mainit para malinis ka. Ang sobra sa init, delikado na sa puso. Pangalawa, maglagay ng anti-scald device sa shower. Isang simpleng device ito na automatic na nagre-regulate ng init para hindi ito lumampas sa ligtas na level. Pangatlo, test mo muna ang tubig gamit ang iyong kamay o thermometer bago pumasok sa ilalim ng shower. Pang-apat, kung may kahirapan sa pag-adjust sa heater, humingi ng tulong sa anak, apo o kapitbahay para sa installation. Tandaan, hindi sukatan ng linis ang init ng tubig. Ang mahalaga, ligtas kang makakaligo nang walang banta sa kalusugan. Minsan ang akala mong nakakaginhawa ay siya palang unti-unting sumisira sa katawan mo. Number 3, epekto ng Meds Plus Shower. Kung iniinom mo ang iyong maintenance na gamot sa high blood pagkagising, tapos maliligo ka agad, baka hindi mo alam, nasa panganib ka araw-araw. Marami sa mga matatanda ang hindi napapansin ang koneksyon ng gamot at shower time sa kanilang biglaang pagkahilo, panghihina o pagkadula sa banyo. Ayon sa mga cardiologists mula sa Mayo Clinic, ang mga karaniwang blood pressure medications gaya ng lisinopril, amlodipine o losartan ay nagsisimulang umabot sa peak effect nila 1 oras matapos inumin. Kapag sabay ito sa natural na pagbaba ng blood pressure sa umaga at sinabayan pa ng init ng tubig sa shower, nagkakaroon ng tinatawag na double drop sa blood pressure. Ang resulta, nahihilo ka, nanlalambot, at maaaring mawalan ng malay sa loob ng banyo. Isa sa mga nakaranas nito ay si Patricia Sullivan, 76 years old na lola mula Quezon City. Sanay siyang gumising ng 6 a.m., iinumin ang gamot niya, tapos diretso sa 7 a.m. shower. Tuwing umaga, nahihilo siya at minsan ay napapasandal sa pader ng banyo habang nagsasabon. Ang akala niya normal lang ito. Pero nang makausap niya ang kanyang doktor, doon lang niya naintindihan. Ang kombinasyon ng gamot at timing ng paliligo niya ay delikado. Simula nang ihiwalay niya ang kanyang shower ng 2 oras pagkatapos uminom ng gamot, tuluyan nang nawala ang kanyang dizziness. Paliwanag ni Dr. Michael Ramirez, Director ng Geriatric Cardiology sa Mayo Clinic. Kapag ang gamot ay nasa peak effect at sinabayan mo ito ng shower, lalo na mainit ang tubig, bumababa pa lalo ang blood pressure ng katawan. Bumabagal ang daloy ng dugo sa utak, kaya nawawalan ng balanse o malay ang matanda. At alam nating lahat,
Ang pagkahilo sa loob ng banyo ay hindi biro. Madulas, matigas ang sahig at bihira ang may kasama. Isang pagkadulas lang pwedeng mauwi sa bali, trauma o kamatayan. Action steps para sa ligtas na paliligo. Una, huwag maligo agad pagkatapos uminom ng gamot. Maghintay ng 2 oras bago maligo. Pangalawa, gumawa ng simpleng schedule chart na may oras ng pag-inom ng gamot at oras ng paliligo. Pangatlo, kumonsulta sa doktor tungkol sa tamang oras ng pag-inom kung nais mong baguhin ang routine mo. Pang-apat, isabit sa bathroom ang paalala, ligo lang pagtapos na ang epekto ng gamot para iwas hilo, iwas disgrasya. Kung iniisip mong matagal na akong ganito, wala namang nangyayari, tandaan, hindi kailangan may mangyari pa bago ka mag-ingat. Ang pagbabago sa timing ng gamot at shower ay simpleng hakbang, pero pwede itong magligtas ng buhay mo. Number 4. Madilim at madulas na banyo. Alam nating lahat, ang banyo ang pinakadelikadong bahagi ng bahay para sa mga matatanda. Madulas ang sahig, makipot ang espasyo at kapag nadulas ka, matigas ang babagsakan mo. Pero may isa pang panganib na madalas hindi napapansin, ang dilim. Ayon sa pag-aaral ng National Institute on Aging, 60% ang ibinababa ng visual clarity ng mga matatanda kapag mahina ang ilaw o madilim ang paligid. Sa madaling salita, kahit patingin mo ay may ilaw naman, ang mata ng isang taong 70 pataas ay hindi na kasing linaw tulad ng dati, lalo na sa mga lugar na hindi maliwanag, gaya ng banyo sa madaling araw. Isa sa mga nakaranas ng kapahamakan ay si Gregory Harrison, isang 81 years old na retiradong postal worker. Sanay siyang gumising ng 5 a.m. para mag-shower bago pa sumikat ang araw. Isang umaga, hindi niya napansin ang manipis na layer ng tubig sa sahig ng kanyang banyo. Pagpasok pa lang niya, nadulas siya at bumagsak. Resulta, bali ang balakang at simula noon, hirap na siyang maglakad ng walang tungkod. Ayon sa kanyang doktor, kung may sapat na ilaw lang sana o visible ang tubig sa sahig, malamang ay naiwasan ang insidente. Sabi nga ni Dr. Sarah Johnson, isang geriatric ophthalmologist, karamihan sa mga matatanda ay hindi namamalayang bumababa na ang kakayahan ng kanilang mata sa pag-detect ng kontrast at liwanag. Kaya kahit may konting ilaw, kulang na ito para makita ang panganib sa paligid, lalo na sa banyo. Action steps para gawing safe ang banyo. Una, maglagay ng motion-activated nightlight sa hallway at loob ng banyo. Ito ay automatikong iilaw kapag may gumalaw, kaya kahit hindi mo na kailangang hanapin ang switch, may liwanag ka agad. Pangalawa, gumamit ng non-slip mats na matingkad ang kulay. Iwasan ang plain na kulay puti o beige. Mas epektibo ang may contrast gaya ng bright blue o orange para agad makita. Pangatlo, siguraduhing laging tuyo ang sahig ng banyo. Magpatong ng microfiber mat sa labas ng shower area para sumalo ng tubig. Pang-apat, kung maaari gumamit ng shower chair at handrails para may suporta habang naliligo. Tandaan, hindi mo kailangang hintayin pang may mangyaring masama para baguhin ang setup ng banyo mo. Ang simpleng pagdagdag ng ilaw at non-slip na kulay ay mura lang. Pero pwedeng maging dahilan para manatiling ligtas at independent ka. Isipin mo, kung hindi mo makita ang panganib, paano mo ito iiwasan? Ngayong alam mo na ang solusyon, gawin mo na ito bago mahuli ang lahat. Number 5, dehydration sa umaga. Alam mo bang paggising mo sa umaga, nasa pinaka-dehydrated na estado ang katawan mo? Habang natutulog tayo, halos 8 oras tayong walang iniinom. Pinagpapawisan pa minsan, lalo na kung mainit ang panahon o may medical condition. Sa madaling salita, nagigising tayong kulang sa tubig at hindi natin agad nararamdaman. Para sa mga kabataan, mabilis makabawi ang katawan. Pero sa mga lagpas 70 years old, ang kakulangan sa tubig sa katawan ay mas matindi ang epekto. Isa sa pinakadelikado, orthostatic hypotension o bigla ang pagbagsak ng blood pressure kapag tumayo ka. Ngayon, isama mo pa ang mainit na shower kung saan naiinitan ang katawan, lumalawak ang blood vessels at bumababa lalo ang pressure sa utak. Ang kombinasyon ng dehydration at init ng shower at pagtayo ng matagal ay nagiging perpektong bagyo para sa pagkahilo, panghihina at pagbagsak. Isang halimbawa nito ay si Leonard Sullivan, 77 years old. Araw-araw siyang naliligo ng 7 a.m.
Madalas niyang mapansin na parang nahihilo siya habang naliligo pero inaakala lang niya na normal dahil bagong gising pa. Hanggang sa sinabi ng kanyang geriatrician na baka dahil sa dehydration. Sinubukan ni Leonard ang payo ng doktor, uminom ng isang buong basong tubig 15 minutes bago maligo. At sa unang linggo pa lang napansin niya, wala na ang hilo. Mas alerto siya, mas magaan ang pakiramdam, at hindi na siya kinakabahan tuwing papasok sa banyo. Ayon kay Dr. William Parker, isang researcher sa geriatric hydration, maraming seniors ang hindi alam na nagigising silang dehydrated. At kapag pinasok nila ang banyo na may ganitong kondisyon, mas mataas ang risk ng pagkahimatay o pagbagsak. Action plan para iwas hilo. Una, uminom ng isang basong tubig, minimum 250 ml, 15 minutes bago maligo. Pwedeng itong malamig o room temperature. Ang mahalaga, hydrated ka bago ka pumasok sa shower. Pangalawa, maglagay ng water bottle sa tabi ng kama o banyo. Para hindi mo makalimutan, gawin mo itong bahagi ng iyong bagong morning ritual. Pangatlo, iwasan ang sobrang init na shower habang hindi ka pa hydrated. Mas ligtas ang lukewarm water para sa katawan mong nag-a-adjust pa lang sa bagong araw. Pang-apat, kung umiinom ka ng gamot pagkagising, mas lalong kailangan mong uminom ng tubig dahil mas pinabibilis nito ang pagbaba ng blood pressure kapag dehydrated ka. Tandaan, minsan hindi mo kailangang baguhin ang buong lifestyle para maging ligtas. Isang basong tubig lang sapat na para mailayo ka sa disgrasya. Simple, mura pero epektibo. Kung umiinom ka ng gamot at naliligo sa umaga, ang pag-inom ng tubig ay hindi na optional. Ito na ang magiging panangga mo laban sa panganib. Number 6, mabagal ang emergency response sa umaga. Minsan hindi lang ang pagbagsak sa banyo ang delikado, mas nakamamatay ang hindi ka agad natutulungan. At ito ang hindi alam ng karamihan. Mas mabagal ang emergency response tuwing madaling araw. Ayon sa mga pag-aaral sa emergency medicine, ang tinatawag na golden hour, ang unang 1 oras matapos ang isang seryosong aksidente, ay kritikal. Kung sa loob ng oras na yon ay hindi ka naalalayan o nadala sa ospital, mas mataas ang posibilidad ng komplikasyon, permanenteng pinsala o kamatayan. Pero kapag madaling araw, kaunti lang ang taong gising, wala pa ang caregiver, tulog pa ang pamilya, tahimik ang buong bahay. Kaya kapag nadulas ka sa shower ng alas 5 ng umaga, malamang ay hindi ka agad mahahanap. Isang matinding halimbawa nito ay si Beatrice Harper, 73 years old na balo. Isang umaga naligo siya ng 5 a.m. tulad ng nakasanayan. Nadulas siya sa loob ng banyo at dahil basa ang buong katawan, hindi siya makagalaw. Wala ring cellphone na malapit. Nakatulog pa ang mga kapitbahay at anak niya sa kabilang kalye, kaya inabot ng halos 4 na oras bago siya natagpuan. Noong dinala siya sa ospital, ang sabi ng doktor, kung na-rescue lang siya agad, baka naiwasan ang hypothermia at hindi na siya na-confine. Dahil dito, nagdesisyon si Beatrice na baguhin ang routine niya. Hindi na siya naliligo sa madaling araw at nagpatulong siyang magpakabit ng waterproof emergency button sa loob ng kanyang banyo. Ngayon, tuwing maliligo siya, nakasuot siya ng alert device at may daily check-in call siya sa kanyang kapitbahay tuwing 10 a.m. Mula sa takot, ngayon ay kampante na siya. Ayon kay Dr. Emily Rodriguez, isang emergency medicine physician, maraming seniors ang hindi namamalayang vulnerable sila sa oras. Hindi lang ang katawan ang pagod sa madaling araw, pati ang mga taong pwedeng tumulong ay hindi pa available. Action steps para sa mas mabilis na responde. Una, mag-install ng waterproof emergency button sa loob ng banyo. Kung madalas kang mag-isa, ito ang literal na pwedeng magligtas sa iyo kapag nadulas ka. Pangalawa, gumamit ng wearable alert device tulad ng bracelet o pendant na may panic button. Pangatlo, mag-schedule ng daily check-in call o simpleng text exchange sa isang anak, apo, kapitbahay o kaibigan. Kung hindi ka sumagot sa takdang oras, alam nilang kailangang kumilos. Pang-apat, iwasan ang paliligo bago mag 7 a.m. kung walang taong gising sa bahay. Mas mainam kung maliligo ka kapag may gising na sa paligid na pwedeng umalalay kung may mangyaring hindi inaasahan. Tandaan, hindi mo hawak ang kapalaran pero pwede mong paghandaan ang oras na madalas hindi mo pinapansin. Huwag hayaang ang katahimikan ng madaling araw
ang maging dahilan ng kawalan ng tulong. Ngayon pa lang, siguraduhin mong may makakarinig, makakakita at makakatulong kung sakaling kailanganin mo. Number 7. Mahina ang gising na utak. Alam mo ba na kahit gising na ang katawan mo, hindi pa rin ganap na gising ang utak mo? Ayon sa mga neurologists mula Stanford University, ang cognitive function ng mga matatanda ay pinakamababa sa pagitan ng 4 a.m. at 8 a.m. Sa mga oras na ito, 30% mas mabagal ang reaksyon ng utak, mas mahina ang pagdedesisyon, at bumabagal ang response time sa mga delikadong sitwasyon. Sa madaling salita, kahit simple lang ang ginagawa mo, tulad ng paliligo, nagiging delikado kapag utak mo ay hindi pa alerto. At para sa mga seniors, ang pagkaantala ng ilang segundo sa pag-react ay pwedeng maging pagkahulog, pagkasunog, o mas malala pa. Isang malinaw na halimbawa ay ang kwento ni Franklin Wilson, 79 years old na dating guro. Tuwing 6 a.m. siya naliligo. Ayon sa kanya, normal na routine na yon sa loob ng maraming taon. Pero isang umaga, habang nasa shower, hindi niya napansin na sobrang init na pala ng tubig. Wala siyang naramdamang sakit agad, hanggang sa mapaso na ang balikat niya at kailangan siyang dalhin sa ospital. Ang sabi niya matapos ang insidente, kung tanghali yon nangyari, baka agad kong naramdaman. Pero parang lutang pa ako nung oras na yon. Hindi agad nag-register sa utak ko yung init. Ayon kay Dr. Jonathan Miller, neurologist at circadian rhythm specialist, ang utak ng seniors ay mas mabagal magproseso ng sensory information sa madaling araw. Ang mga simpleng bagay tulad ng pag-adjust ng tubig o pagsalo sa sarili kong madudulas ay hindi agad na isasagawa dahil lang sa antok ng utak. Action plan para maging alerto at ligtas sa shower. Una, mag-shower sa pagitan ng 10 a.m. at 2 p.m. Ito ang oras kung kailan nasa peak ang mental alertness at decision-making ng katawan. Hindi ka lang mas ligtas, mas komportable ka pang gumalaw at mag-isip. Pangalawa, iwasan ang autopilot routine sa madaling araw. Maraming seniors ang naliligo ng hindi pagising ang utak. Delikado ito lalo na kung may ginagamit kang mainit na tubig. Pangatlo, gumamit ng shower timer, isang simpleng alarm na magbibigay sa iyo ng cue kung sobra na ang tagal o init ng tubig. Pwede kang mag-set ng 10 to 15 minutes para limitahan ang exposure at manatiling alerto. Pang-apat, magsimula ng umaga mo sa light stretching o pag-inom ng tubig bago pumasok sa shower. Ito ay simple lang pero malaking tulong para gisingin ang katawan at utak bago gawin ang anumang bagay na nangangailangan ng coordination. Tandaan, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo sa oras na hindi pa handa ang isip mo. Ang pagka-alerto ay kaligtasan at minsan, ang pag-antay ng 2 oras bago maligo ay maaaring magligtas sa iyo mula sa aksidenteng hindi mo na kayang balikan. Sa lahat ng narinig mo ngayon, malinaw ang mensahe. Hindi masama ang maligo ng maaga, pero sa edad na lampas 70, delikado na ito kung hindi mo binibigyang pansin ang timing, kondisyon ng katawan at mga simpleng detalye sa paligid. Minsan, akala natin ligtas pa rin tayo, basta sanay na tayo sa routine. Pero ang katotohanan, habang tumatanda ang katawan, nagbabago ang mga risk na hindi natin agad nararamdaman. Isang maling oras, isang basong tubig na hindi nainom, isang step sa madulas na sahig, iyan lang ang pagitan ng isang normal na araw at isang emergency. Ang simpleng pagbabago sa oras ng paliligo, temperatura ng tubig, tamang hydration, at pagkakaroon ng emergency support ay mga hakbang na sobrang dali gawin, pero napakalaki ng epekto sa kaligtasan. Kung may natutunan ka sa video na ito, tandaan ang pinaka-importanting paalala. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat, pero kailangan mong maging wais at maingat sa mga simpleng bagay. Kaya ngayon gusto naming marinig ang sagot mo. Comment safe shower, safe buhay. Kung gusto mong simulan ang bagong ligtas na routine mo, like at share ang video na ito sa mga kamag-anak mong seniors. Baka ito ang makapagsalba ng buhay nila.